SSS members and pensioners, nagpalabas ang DSWD ng pahayag patungkol sa Uplift Assistance Program. Ang pondo nito, nanggaling nga ba sa contribution? Pantay-pantay nga ba ito para sa lahat ng mga miyembro? Yan natin pag-uusapan sa episode na ito. Hello mga ka-vlogs! Welcome sa aking YouTube channel at welcome po sa ating official Facebook page. Saan ka man nanonood, kumusta? Well, matapos nga pong inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ang ayuda o programa patungkol po sa Uplift Assistance Program at ito nga po ay pinatupad na mga ka-vlogs, no? Ang atin pong Uplift Assistance Program ay 2,000 piso ito na cash assistance o ayuda. Well, para sa mga miyembro ni SSS, no, na nakabilang sa Group 3 ay 6 na beses na makakatanggap ng 2,000 piso na Uplift Assistance Program. Nagsimula ito noong July na buwan at magtatapos ngayong Disyembre 2026. So bali ang total niyan is 12,000 pesos. Well, kung babalikan natin po ang Group 3, which is for SSS members, ang mga makakasama lang talaga dito ay nasa 1.5 million lamang na mga miyembro ni SSS. So ibig sabihin hindi po lahat kasama, no? Pinili po, may mga basihan at kriteria para makasama. Well, ang una nga pong kriteria, dapat employed SSS member. So employed dapat hindi po kasama yung mga self-employed, yung mga voluntary or yung mga OFW, no? And then yung mga pensioners hindi kasama, employed lamang. And then dapat yung employed member natukoy po sa CBMS or Community-Based Monitoring System na kinandak po ng Philippine Statistics Authority or PSA last 2024, no? And then pangalawa, dapat po ang monthly salary credit ay nasa 20,000 pesos pababa lamang, no, o buwan ng kita. Then pangatlo, meron dapat hulog o kontribusyon kay SSS at least isa lang mula taon 2025 hanggang 2026. At pangapat, dapat meron pong disbursement bank account as of April 30, 2026. Kasi nga, doon yan i-deposit sa inyong disbursement account. So, yun yung criteria. Ulitin ko, pinipili, meron pong basihan para makasama dyan sa 1.5 million na beneficiaryo ng 2,000 pesos monthly Uplift Assistance Program para sa mga employed SSS member. Dahil nga dito, no, dahil nga hindi lahat kasama, marami ang nagrereklamo. Yung ating mga pensyonado nagrereklamo, yung ating mga self-employed, mga OFW members, mga voluntary members, maging yung mga employed members na hindi po pasok sa CBMS. So maraming mga nagrereklamo. Ang sabi ng iba, no, bakit pinipili? Gayong lahat naman tayo parehong naghuhulog ng kontribusyon. Bakit pinipili? Gayong lahat naman tayo nagbigay ng hulog o kontribusyon. Well, yan nga po ang nilinaw ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na ang 2,000 pesos monthly Uplift Assistance Program para sa mga SSS members ay hindi po ito nagmula sa kontribusyon sa SSS. Hindi po kinuha ang 2,000 pesos monthly sa kontribusyon sa SSS. Ito po ay nanggaling sa pondo ng national government, no? National government po ang pondo na ginamit na binigay para sa employed SSS members na 2,000 pesos Uplift Assistance. Dinaan lang po siya sa SSS kasi nga yung ating Uplift Assistance Program, di ba nahati ito sa 3 grupo. Una, yung sa ating mga beneficiaryo ng 4-piece at walang gutom program. Automatic naman yon sa DSWD talaga yan, ang pamamahala. Then pangalawa, yung atin pong Group 2
ay para sa mga pamilyang Pilipino na mababa din po ang buwanang kita o mahihirap. So automatic yan sa DSWD. And then yung Group 3, SSS members. Kaya nga po, dinaan sa SSS kasi nga SSS members ang Group 3, pero ang pondo nito ay national government through the DSWD. So yan yung nilinaw ng DSWD. Baka kasi, or marami kasi ang nag-iisip talaga na ang 2,000 piso na uplift assistance program ay para po sa kontribusyon or mula sa kontribusyon natin sa SSS. So, hindi po yan mula sa kontribusyon, kundi mula sa national government. Well, okay naman ang paliwanag, no? At least na-clarify tayo. Kasi isa din po ako sa nagbigay ng komento at opinion ko tungkol sa 2,000 Uplift Assistance Program. Kasi nga, iniisip natin na mula ito sa kontribusyon. No, malinaw naman na okay na din ito, na nalinawan tayo na sabi ng DSWD hindi, no, nanggaling ito sa national government. Pero ang punto pa rin natin dito mga ka-vlogs ay bakit pinipili, no? Ano ba talaga yung basihan? Kung pagbabasihan natin yung CBMS from PSA, paano natin malaman na eligible or pasok tayo sa interview na yon o survey? Ang tagal na noon, 2024 pa. Bakit hindi updated, no? Bakit hindi updated ang CBMS? Bakit ang ginamit noong 2024 pa? Pangalawa, no? Wala na tayo sa issue sa contribution, pero pareho naman tayo apektado sa presyo ng pagtaas ng langis, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng pagkain, no? Lahat naman tayo apektado sa krisis sa digmaan sa gitnang silangan, lalo-lalo na ating mga OFW. Bakit hindi pa rin po sinasama, no? Yun pa rin po yung opinion natin at punto natin na dapat sinama na lang lahat, no? Kung mula naman ito sa national government, I think kakayanin naman ito sa dami ba naman ng ayuda na pinamumudmod ng ating gobyerno sa ngayon, kakayanin ito para sa pamamahagi sa lahat ng mga SSS members, pati mga pensioners. So, kayo mga ka-vlogs, kayo ba ay satisfied sa pahayag ng DSWD na ang 2,000 pesos uplift assistance program ay mula sa national government at hindi mula sa contribution? Pangalawa, kayo din ba ay pabor na dapat talaga lahat kasama na tayo dito? Lahat ng yan ibahagi na po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless, mag-iingat mga ka-vlogs.